Elena, bilisan mo! Nandyan na sina Marvin at Julina. Manonood na tayo. Tawag ni Tita Rosaline sa ina ni Makmak na abala sa kusina. Naroon si Makmak sa lumang sala ng bahay nila. 10 taong gulang pa lang siya. Payat, maitim ng kaunti sa kakalaro sa labas at may buhok na laging magulo kahit kakasuklay lang. Nakaupo siya sa sahig, yakap ang isang unan, habang ang nanay niyang si Elena at ang best friend nitong si Rosaline, na tinatawag niyang Tita Rosaline, ay magkatabing nakaupo sa lumang sofa. Umuugong ang maliit nilang TV. May gasgas na ang tunog pero malinaw pa rin ang eksena. Isang pelikula ni na Julina at Marvin ang pinapalabas. Yung paulit-ulit na napapanood na halos kabisado na ng dalawa ang bawat galaw at emosyon ng mga bida. Heto na! Eto na! Sigaw ni Tita Rosaline at biglang tumayo. Yung eksenang iiyak na si Julina. Napailing na lang siya. Lakas ng pagiging adik ng nanay niya at ni Tita Rosaline sa love team na Marvin at Julina, na para bang magkakatuluyan ang mga ito at magnininang ang dalawa. Mama, bakit po kayo kinikilig kay Marvin? Saad ni Makmak. Mas pogi pa kaya ako dyan. Tumawa ang kanyang ina, sabay kurot sa kanyang pisngi. Mas pogi ka, syempre, anak kita eh. Syempre, buong yabang na sagot ni Makmak. Ako na po ang pinakapogi sa buong mundo. Sa buong mundo talaga? Taas kilay ni Tita Rosaline. Oo naman po, sagot niya rito. Pati sa classroom namin, yung anak nyo lang naman tita ang hindi makakita. Umismid na naman siya nang maalala ang anak ni Tita Rosaline. Hanggang sa sandaling yon, naiinis pa rin siya rito. Parang lifetime na yata ang kanyang tampo. Nagpatuloy ang pelikula. Sa tuwing may linyang kilala, sabay-sabay nilang sinasabi. Kahit si Makmak, kabisado na dahil paulit-ulit na ang pagpapanood ng mga ito. Sanggang dikit sina Elena at Rosaline. Parang magkapatid na hindi na mapaghiwalay. Mula pagkabata raw ay magkasama na ang mga ito, sabi ng nanay niya. Kaya para kay Makmak, parang dalawa rin ang nanay niya sa bahay. Pero kahit masaya ang loob niya sa loob ng bahay, may inis na nakatago sa kanyang dibdib. Isang pangalan ang biglang pumasok sa isip niya. Nasa na nga pala si Amika? O gaya ng tawag ng lahat dito. Nasa na po si Mikmik, tita? Nasa taas, Makmak. Tutulog daw siya kaya pinatulog ko muna at magtatagal pa kami rito. Sagot ni Tita Rosaline sa kanya. Ngumuso si Makmak at tiningnan ng taas. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nag-uusap. Mag-iisang buwan na yata silang hindi nagpapansinan. Pero ano bang bago? Hindi naman talaga sila madalas magpansinan. Kung mag-best friend ang mga nanay nila, sila naman ni Mikmik ay hindi. Kainis yun, bulong ni Makmak sa sarili, habang ang TV ay nagpapakita ng sweet na eksena ni na Marvin at Julina. Ano yun, anak? Tanong ni Elena. Wala po, mabilis niyang sagot. Wala po akong ibang magawa, mama. Lalabas muna ako. Maglalaro po ako kasama ng mga kaibigan ko. Tumango ang kanyang ina. Sige, pero huwag kang lalayo. Umuwi ka kada 1 oras, Para hindi ko na kailangan sumilip sa labas. Opo. Lumabas si Makmak sa sala at dumiretso sa likod bahay. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakatago ang kanyang tirador. Kinuha niya yon at nagsimulang maghanap ng maliliit na bato. Habang nag-aayos, hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari noong 1 linggo sa eskwelahan. Mikmik, naalala niya kung paano nito inabot ang isang sobre sa kaklase nilang babae. Para kanino yan? Tanong ni Makmak noon. Secret, sagot ni Mikmik habang nakangiti. Pero nakita niya kung kanino ibinigay. Doon sa tingin niya ay pinakapangit sa classroom nila. Kadiri, bulong niya noon. Bakit sa kanya?
Hindi niya matanggap na may crush sa iba si Mikmik. Siya nga ang pinakapogi. Kung kiligin ito roon, parang kalansay na lumilipad. Simula noon, tuwing makikita niya si Mikmik, inaasar niya ito. "Uy, may crush sa pangit!" Paulit-ulit niyang sabi. "Wala!" Galit na sagot naman ni Mikmik. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Naaasar pa rin siya na may love letter si Jay mula kay Mikmik. Si Jay na pangit sa paningin ni Makmak. Si Jay na talino lang naman ang mayroon. Hindi niya na nga alam ang inis niya. Kung para ba kay Jay o para kay Mikmik na kahit isang beses, hindi siya naisipang bigyan ng love letter kahit kailan. Siya na anak ng best friend ng nanay nitong si Tita Rosaline. Siya na unang-unang batang nakilala at nagtanggol dito. Lumabas na siya at hinanap ang mga kalaro nila. Nakaupo sila sa bangketa. Tinetesting ang mga tirador habang nanonood ng mga nagcha-Chinese garter sa harap. Ngayon, habang hinihila niya ang goma ng tirador, bigla niyang narinig ang kalabog ng gate. Saktong pagbitiw niya ng bato, biglang may tinamaan. "Aray!" Daing ng walang iba kundi si Mikmik. Napabitaw si Makmak. Gulat na gulat siya habang hawak ni Mikmik ang braso. Oo at naiinis at nagtatampo siya pero ayaw na ayaw niyang nasasaktan ang anak ni Tita Rosaline. Kahit lamok, hindi makakataka sa kanya. Pero yon at natamaan niya lang ng tirador. Oo at mukhang masiga pa sa kanya si Mikmik. Pero masyado itong maganda para masaktan. Gusto niya ngang gawing muse si Mikmik sa classroom. Subalit ayaw ng kanyang mga kaklase. Kaya para kay Makmak, bulag lahat ng mga kaklase niya. "Baliw ka ba?" Sigaw ni Mikmik sa kanya. "Tinamaan mo ako, susumbong kita sa mommy ko." "Bigla ka kasing lumabas," sabi ni Makmak. "Ikaw ang may kasalanan," sigaw niya rito. "Hindi ha?" "Hindi wow," sabay irap ni Makmak at inaaway na naman ang anak ni Tita Rosaline. Ayaw niyang awayin ito pero ito naman palagi ang nagsisimula. Kaya ang pagkaasar ni Makmak, binabalik niya na lang rito. "Ang yabang mo talaga," lapit ni Mikmik. "Akala mo kung sino ka? Lagi mo na lang akong inaaway." Bahagya siyang natigilan nang makita ang mga brown nitong mga mata. "Ikaw dong palagi nangaaway sa akin. At least ako pogi ako, hindi tulad mo na may crush na pangit." "Ah, talaga? Pangit? Sige, di sa pangit. Hindi ko na crush kasi sobrang pangit," sigaw ni Mikmik. Bigla siyang natigilan. Hindi ba at yun ang gusto niyang marinig? Na aminin ni Mikmik na pangit ang crush nito? So bakit may parte sa kanya na hindi mapakali? "Talagang pangit ang crush mo. Alam mo bang kapag naging crush mo pa yon, magiging pangit ka rin?" Pang-aasar niya rito. Biglang dumilim ang mukha ni Mikmik. "Tumigil ka na, Makmak, hindi ka na nakakatuwa." "Ano, may iyak ka na?" Pang-aasar niya pa. "Bakit kasi sa pangit?" Hindi niya na natapos ang sinasabi. Sa isang iglap lang, isang suntok ang tumama sa mata ni Makmak. "Aray!" sigaw niya at napaupo sa lupa. Ramdam niya ang init at kirot at parang umiikot ang kanyang paningin. "Bakit mo ko sinapak?" iyak niya. "Tumahimik ka kasi!" sigaw ni Mikmik at nanginginig din ang boses. "Sobra ka na, nakakainis ka na, araw-araw mo na lang akong inaasar at inaaway." Humagulgol si Makmak. Hawak-hawak niya ang mata niyang sobrang sakit. Habang pinagmamasdan niya si Mikmik, alam niyang yun na ang naging simula ng pagiging enemies nila. Walang childhood best friends para sa kanilang dalawa dahil hinding-hindi na yata sila magkakasundo. Ma! Sigaw niya. "Ang sakit!" Narinig niya ang kaluskos sa loob ng bahay. "Makmak!" sabi ni Ellen. "Ano yan?" Lumabas sa Elena at Tita Rosaline na parehong nagulat sa nakita. "Diyos ko!" sigaw ni Elena.
nang makita ang mata ni Makmak na namumula na. Anong nangyari? Sinapak po niya ako. Iyak ni Makmak sabay turo kay Mikmik. Ano? Gulat na tanong ni Tita Rosaline sa anak nito. Mika, ano ba yan? Bakit mo siya sinapak? Hindi po kasi siya tumitigil. Depensa ni Mikmik at namumula rin ang mata sa pag-iyak. Lagi niya po akong inaasar, nakakainis na po siya. Makmak, singhal ni Elena. Totoo ba to? Hindi makasagot si Makmak habang humihikbi. Totoo naman kasing sobra siyang mapang-asar. Paano niya yun itatanggi? Dahil mga bata at parehong magkaibigan ang kanilang mga ina. Pareho silang pinahingi ng sorry. Pero habang humihingi ng pasensya sa isa't isa, alam ni Makmak na walang sincere at totoo roon. At sa araw na yon, malabo nang maging magkaibigan pa sila. Tahimik na ang bahay matapos ang sigawan at iyakan kanina sa labas. Naupo si Makmak sa gilid ng sofa. May nakapatong na malamig na yelo sa mata na binalot ng bimpo na hawak ng kanyang ina. Naroon naman si Mikmik sa kabilang dulo ng sala. Tahimik, yakap ang unan at hindi makatingin sa kanya. Elena, lagyan mo pa ng yelo. Mahinang sabi ni Tita Rosaline. Baka bukas mamaga pa lalo. Maya-maya ay biglang tumunog ang telepono nila sa bahay. Napatingin silang lahat sa direksyon nun. Sino kaya? Bulong ng nanay niyang si Elena saka tumayo. Sandali lang, sasagutin ko lang ang tawag. Habang naglalakad papunta sa telepono ang kanyang ina, napatingin si Makmak kay Mikmik. Nakatitig lang ito sa sahig at halatang guilty sa ginawa sa kanya. Napairap si Makmak at parang ewan na bumubulong-bulong. Sige, isipin mo lang mabuti. Ang lakas pa naman ng sapak mo. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit may kakaibang kaba sa dibdib niya ng araw na yon. Hello? Sagot ni Elena sa telepono. Hindi narinig ni Makmak ang nasa kabilang linya. Pero kita niya kung paano biglang tumigas ang balikat ni Elena. Unti-unti, nanlaki ang mga mata nito na para bang hindi agad maunawaan ang naririnig. Ano? Halos pabulong na tanong ni Elena. Paano? Paano mo nasabi? Napatingin silang lahat kay Elena. Si Tita Rosaline ay biglang tumayo at ramdam agad na may kakaiba. Elena? Tawag ni Tita Rosaline. Sino yan? Anong nangyari? Walang sagot ang kanyang ina. Nakatayo lang ito roon. Hawak ang telepono habang nanginginig ang mga kamay. Hindi pwede. Nanginginig na sabi ni Elena. Kanina lang kausap ko pa siya. Ma? Mahinang tawag ni Makmak. Napaupo si Elena sa silya at doon niya nakita kung paano biglang pumatak ang luha mula sa mga mata ng kanyang ina. Diyos ko, bulong ni Elena. Napakapit si Tita Rosaline sa mesa. Elena, anong meron? Anong nangyari? Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Pinunasan muna nito ang luha, saka nagsalita habang nanginginig ang boses. Ang mga asawa natin. Nanlaki ang mga mata ni Makmak. Si Papa? Anong nangyari sa kanila? Tanong ni Tita Rosaline at bakas na ang kaba sa mukha nito. Anong nangyari sa kanila? Napahikbi na si Elena. Patay na raw sila. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Makmak. Nakita niya at narinig kung paanong napahikbi ang masayahing si Tita Rosaline. Niyakap ito ng kanyang ina na umiiyak na rin. Mama, ano pong nangyari? Tanong pa ulit ni Makmak. Si Papa mo, pilit na sabi ni Elena habang patuloy sa pagpatak ang mga luha. At si Papa ni Mikmik, pareho silang namatay. Wala na raw sila anak. Hindi agad umiyak si Makmak. Hindi rin agad siya gumalaw. Para siyang natulala.
Parang hindi pumasok sa isip niya ang sinabi ng kanyang ina. Magaling na pulis ang papa niya, kaya parang ayaw pang maniwala ng sistema niya na mawawala ito ng basta-basta. Hindi po, mahina niyang sabi. Hindi po yan totoo. Tumayo si Mikmik at lumapit sa sarili nitong mommy. Napaupo si Tita Rosaline sa silya habang hawak ang dibdib. Hindi pwede. Sa operation daw, patuloy ni Elena at pilit na pinipigil ang hikbi. May raid, pareho silang nandun at doon nasawi. Biglang uminit ang mga mata ni Makmak. Parang may kumurot sa puso niya, saka biglang bumuhos. Papa! Bigla siyang humagulgol at mahigpit na niyakap si Elena. Di po pwede. Uwi pa po si Papa. Sabi niya po bibilhin niya lang po ako ng laruan. Napayakap si Elena, kaya sabay silang naiyak. Anak, patauhad. Sa kabilang banda, napahagulgol na rin si Mikmik. Daddy! Dalawang bata na parehong may mga amang biglang pumanaw. Yon ang gabing biglang nagbago ang lahat at hinding-hindi nila malilimutan. Mabilis ang mga sumunod na araw. Parang panaginip na hindi magising-gising si Makmak. Puno ng tao ang lugar kung saan nakaburol ang kanilang mga ama. Puno ng bulaklak at puno ng iyakan. Sa burol, magkatabi ang kabaong ng kanilang mga ama. Parehong may watawat na nakabalot, parehong may uniforme sa litrato na matapang ang ngiti at parang buhay pa rin. Nakatayo si Makmak sa tabi ni Mikmik. Pareho silang nakaitim at parehong tahimik. Kung may nakakaintindi man sa kanilang mga nararamdaman, yon ay ang isa't isa. Makmak! Bulong ni Mikmik. Lumingon siya at nakita niyang namumugto na ang mga mata nito. Masakit pa ba? Tanong nito, tinutukoy ang pasa sa mata niya. Oo, sagot niya, pero hindi na naman yun sobrang sakit. Hindi na yon ang masakit ngayon sa kanya. Hindi na sila nag-away. Wala nang lakas para doon. Sa gitna ng pagkawala, sila na lang ang magkakaintindihan. Parehong bata, parehong nawala ng ama, at parehong biglang napilitang tanggapin ang mga nangyari. Dahil sa mga pagkawala ng kanilang mga ama. Naging mabigat ang lahat para sa kanilang mga ina. Si Elena na nakita niyang kaya pang magpakatatag para sa kanya. Pero si Tita Rosaline, mas kailangan talaga ng gabay at taong tutulong dito. Makmak, tawag ng kanyang ina. Kain ka muna. Umiling naman siya. Hindi pa ako gutom. Huminga ng malalim ang kanyang inang si Elena. Mamaya, kakausapin tayo ni Tita Rosaline mo. Bakit daw po? Hindi agad sumagot si Elena. Umupo ito sa tabi niya at marahang hinaplos ang kanyang ulo. May desisyon na sila. Bumigat lalo ang dibdib ni Makmak. Kasi alam na alam niya kung para saan yon. Maya-maya, pumunta sila sa bahay ni Tita Rosaline. Payat ito ngayon, mas payat kaysa sa dati. At ang dating laging maayos na buhok ay basta na lang nakatali. Kasunod nito si Mikmik na bakas din ng lungkot sa mukha. Malungkot sila pareho ni Elena. Pero mas kita yon sa mag-inang Rosaline at Mikmik. Hali kayo, sabi ni Elena pagkatapos yakapin ang matalik nitong kaibigan. Maupo tayo sandali. Umupo silang apat sa sala ni na Tita Rosaline. Alam niyo naman, simulang sabi ni Tita Rosaline, na matagal na naming pinag-uusapan ng asawa ko ang paglipat sa Cebu. Ayoko sana kasi gusto ko kayong kasama. Hindi ko kayang mawalay sa iyo, Elena. Best friend kita pero siguro kailangan ko talaga to. Kailangan kong umalis kasi baka kapag nanatili pa kami, mas lalo akong hindi makalimot. Baka mapabayaan ko ang anak ko. Hindi pwedeng asahan kitang umalalay sa akin kasi namatayan ka rin naman.
Napatingin siya kay Tita Rosaline. Naaawa siya sa ina ni Mikmik. Para sa kanya, nanay niya na rin ito. Kaya kung nasasaktan ito, nararamdaman niya rin yon. Tumango naman si Elena. Oo, nabanggit mo na noon. Kung yan talagang kailangan mo, sige lang Rosaline. Hindi ko kayo pipigilan. Ang mahalaga, maging okay tayo sa lahat ng mga nangyari. May mga kamag-anak kami ron, patuloy ni Tita Rosaline. May kaya, may negosyo at mas tutulong sa amin doon. Napayuko si Mikmik. Nakita yon ni Makmak. Kapag umalis na ang mga ito, hindi niya na makikita ang anak ni Tita Rosaline. Hindi niya na makikita ang batang gusto niyang palaging asarin. Ngayon na wala na si Greg, muling tumulo ang mga luha ni Tita Rosaline. Mas kailangan naming magsimula ulit ni Mikmik. Tahimik lang si Makmak. Ramdam niya ang pagtibok ng puso niya. Pero hindi na rin siya nakapagpigil na magtanong. Kailan po ang alis ninyo? Sa 1 linggo, sagot ni Tita Rosaline. Sa Cebu na kami titira. Parang may bumagsak na bato sa kanyang sikmura. Babalik pa po ba kayo rito? Paano po yung bahay ninyo? Iiwan nyo na po yun? Oo, Makmak. Hinaplos ni Tita Rosaline ang buhok niya. Babalik na lang siguro kami kapag hindi na sobrang sakit ang pagkawala ni Greg. Saka nangako ang mama mo na lilinisin niyang bahay habang nasa Cebu kami. Aalagaan yung bahay namin ha? May iwan din kasi kaming mga gamit doon na ayaw naming mawala. Nanikip ang dibdib ni Makmak at napatingin kay Mikmik. 1 linggo na lang ang mayroon siya. 1 linggo na lang ang natitira bago umalis ang mag-ina. Lumipas ang mga araw na parang biglang babagal at parang bigla ring bibilis. Bawat umaga, nakikita ni Makmak ang mga kahon sa bahay ni Tita Rosaline. Bawat hapon, may nadadagdag na maleta. Bawat gabi, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Sa mga araw na malapit nang umalis ang mga ito, madalas na talaga silang magkakasama. Sinusulit ng kanilang mga ina ang mga araw dahil siguradong mamimiss ng mga ito ang isa't isa. Isang hapon, nadatnan niya si Mikmik sa ilalim ng puno ng mangga. Ang paborito nilang tambayan kahit lagi silang nag-aaway noon. Nakaupo ito roon at may hawak na maliit na notebook. Ano yan? Tanong ni Makmak at pinipilit na maging masaya kahit na ilang araw na siyang malungkot. Nagulat si Mikmik at nilayo ang notebook. Wala. Diary mo? Pangaasar niya. Hindi, sagot nito. Listahan? Listahan ng mga iiwan mo? Sabay ngisi niya. Napatingin si Mikmik sa kanya. Oo, saglit siyang natahimik. Kasama ba ako? Siyempre kasama ako dyan. Iiwan mo nga ako, di ba? Siguro kapag nandun ka na sa Cebu, kakalimutan mo na ako. Marami ka na magiging kaibigan doon. Marami ka na ring makikita na mas pogi. Hindi agad sumagot si Mikmik. Tumango lang ito at huminga ng malalim. Oo, marami nga daw pogi ron, sabi ng iba kong pinsan. Bigla siyang nainis dito. Joke lang yun. Sumang-ayon ka naman. Ay nako, hindi ka pa natututo. Ako nga dapat ang pinakagwapo. Di wow. Ngumiti si Mikmik pero halatang pilit. Mas may gwapo pa sa'yo, Makmak. Umismid siya rito. Alis ka na nga lang, mangiinis ka pa. Sige, maghahanap ka ng pogi dun. Wala ka namang mahahanap. Baka dun ka na makahanap ng mas pangit. Visit ka talaga? Sabi ni Mikmik pero may kaunting tawa. Mga bata pa sila pero hindi niya alam kung saan ang gagaling ang lahat ng mga sinasabi niya. Okay naman si Makmak na maging pangit sa mga mata ng iba. Pero kapag sa mga mata ni Mikmik, gusto niyang palaging maging gwapo. Ayaw niya na may ibang pogi para rito. Gusto niyang siya lang. Hindi ka ba natutuwa? Tanong niya.
Mayaman daw ang mga kamag-anak mo. Hindi ko naman gusto yun, sagot ni Mikmik. Gusto ko lang sana na buhay pa si Daddy. Tumahimik si Makmak. Hindi na siya nakahanap ng pang-aasar. Ganoon din ang gusto niya, kung pwede lang maibalik ang kanilang mga ama. Sa Cebu, dagdag ni Mikmik. Wala akong kakilala. E di mabuti, bigla niyang sabi. Walang makakaalam na may crush ka dati sa pangit. Makmak! Singhal ni Mikmik at bigla na lang siyang hinalikan sa pisngi. Nanlamig si Makmak, pero nakakatawang nakakaramdam din siya ng init sa mga pisngi. Napaatras siya ng isang hakbang at halos matisod sa ugat ng puno. Ano ba yun? Sabi niya rito, hawak ang pisngi niyang parang nasunog. Tahimik lang si Mikmik, namumula ang mukha niya hanggang sa tenga. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Makmak, nauutal, galit, gulat, may halong kung anong hindi niya maipaliwanag. Tumayo si Mikmik, hawak pa rin ito ang maliit na notebook. Makmak, may sasabihin ako. Sagot niya at sobrang lakas ng tibok ng batang puso niya. Ano na naman? Alam mo, nakakagulat ka. Hindi ko alam kung... Hindi naman si Jay? Biglang singit ni Mikmik. Natigilan siya. Ano? Hindi si Jay ang crush ko? Ulit ni Mikmik at mas malinaw na ngayon. Hindi ko siya crush. Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Pero hindi niya sigurado kung saya ba yun o kaba. Bakit mo binigyan ng letter? Di wow, huwag mo akong lokohin. Huminga ng malalim si Mikmik saka inilapit ang notebook sa dibdib nito. Nagkamali lang ako. Siya kasi ang katabi mo nun. Akala ko ikaw ang aabutan ng kaibigan ko. Napatigil si Makmak. Ano? Ikaw talaga ang crush ko, Makmak. Diretso nitong sabi sabay tingin sa kanya. Ikaw at hindi si Jay. Natahimik na siya. Biglang nablangko ang utak niya. Parang pati mga ibon sa puno tumigil na sa paghuni. Ulit niya na parang sira na ang utak. Ako? Tumango si Mikmik. Hindi si Jay? Tanong niya ulit. Hindi. Sagot nito. Ikaw naman talaga sa simula pa lang kahit nakakainis ka. Hindi yung pangit? Dagdag niya pa. Hindi nga. Sagot ulit ni Mikmik at may kaunting ngiti na sa mga labi. Ikaw ang crush ko kaya ako may tinatawag kang pangit. Ikaw lang yun, Makmak. Parang gusto niyang tumalon, tumakbo, sumigaw, pero wala siyang ginawa kahit isa. Para lang siyang tuod na nakikinig doon. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Bakit ako? Napakunot noo si Mikmik. Anong bakit? Bakit hindi ikaw? Bakit kasi? Kibit balikat niya. Lagi kitang inaasar. Lagi tayong nag-aaway. Sinapak mo pa nga ako. Kaya nga, pero ewan ko. Kahit naaasar ako, ikaw pa rin ang crush ko, Makmak. May kinuha si Mikmik sa loob ng notebook. Isang maliit na papel, medyo gusot na parang ilang beses nang binasa at tiniklop. Para sa'yo to, sabi nito. Para sa akin? Tumango si Mikmik at inabot yon. Kinuha ni Makmak ang papel. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahan niya itong binubuklat. Halatang sulat ng bata. Medyo tabingi pa ang mga letra. Medyo natawa siya kasi may mga bura pa at mali ang spelling. Maganda si Mikmik pero pangit lang talagang magsulat. Hey Makmak, crush kita. Hindi ko alam kung bakit pero kapag nandyan ka, naiirita ako tapos minsan masaya rin. Kapag ngumingiti ka, nakakainis kasi gusto ko rin ngumiti. Huwag mong ipapakita kahit kanino ha. Promise? Mikmik. Nakatitig lang siya sa papel. Paulit-ulit niya yung binasa at parang hindi pa makapaniwala. Bakit mo ko inaaway kung crush mo pala ako?
Tanong niya rito. Kasi nahihiya ako, sagot naman ni Mikmik. At kasi, lagi mo rin naman akong inaasar. May kaba sa tawa ni Makmak. Sobrang nasisiyahan ang puso niya. Parang may gumagapang nagagamba sa kanyang sikmura. Alam mo, bigla niyang sabi, crush din kita. Nanlaki ang mga mata ni Mikmik. Talaga? Sagot niya agad. Matagal na. Kailan? Tanong nito. Napakamot siya sa ulo. Hindi ko alam. Basta crush din kita. Nagagalit ako kasi akala ko si Jay ang binigyan mo ng love letter. Nainis ako kapag may iba kang crush. Kaya lang, Makmak, biglang sabi ni Mikmik. Aalis na ako. Alam niya naman yon, pero mas masakit marinig. Ang totoo, mga bata pa sila at hindi alam ang gagawin sa kanilang mga feelings. Nag-isip siya sandali sa mga dapat nilang gawin. E di mag-boyfriend-girlfriend na tayo. Nakangiti na parang timang si Makmak na para bang madali ang makipagrelasyon. Na para bang matatanda ni sila para maintindihan ang lahat ng yon. Parang tinamaan ng kidlat si Mikmik. Baliw ka ba? Bakit naman? Tanong niya. Crush mo ako, crush kita, edi tayo na. Hindi pwede. Mabilis nitong sagot. Bata pa tayo, hindi tayo pwedeng sa ganon. Parang ewan naman, ikaw nga, hinalikan mo ako sa pisngi. Di ba boyfriend na yun pa ganon? Sagot niya rito sabay taas ng kilay. Puppy love lang. Hindi rin pwede. Giit ni Mikmik na para bang yon ang pinakamalaking problema sa mundo. Magkakalayo pa tayo? Di long distance. Sagot niya agad. Napakamot sa ulo si Mikmik. Makmak! Ano? Tanong niya. Ayaw mo ba? Tumahimik si Mikmik at yumuko. Gusto, pero ayoko ring masaktan. Napasinghap siya at hinawakan ng kamay nito. Hindi kita sasaktan. Promise, loyal ako kahit malayo ka. Tapos, kapag may nakita ka mas maganda, tanong ni Mikmik. Hindi ako magkakakrush sa iba. Mabilis niyang sagot. Ikaw lang, cross my heart. Napatingin sa kanya si Mikmik. Talaga? Talaga? Ikaw rin ha? Hindi ako magkakakrush sa iba. Sagot ni Mikmik at nakangiting tumango. Ikaw lang din ang crush ko, Makmak. Ngumisi siya rito. Tandaan mo yun ha? Bawal. Nagkatinginan sila. Parehong may ngiti pero parehong may lungkot at may pangakong hindi pa ganoon katibay. Mga bata pa sila pero sa mga mata nila tila nag-uumapaw na ang damdaming iyon. Makmak, nahina nitong sabi. Kahit malayo tayo okay na to. Tumango siya at niyakap si Mikmik. Oo, okay na. Hinawakan lang niya ang papel at nilagay sa bulsa niya. Na parang kayamanang hindi pwedeng mawala. Sa pangakong yun, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng lungkot at pamamaalam, na kontento ang dalawang batang puso sa simpleng puppy love lang. Nang umalis na ang mag-inang Rosaline at Mikmik, alam niyang makokontento na lang siya sa paghihintay ng mga sulat at mga tawag. Noong panahong yun naman kasi, hindi pa moderno ang teknolohiya. Makmak! Sigaw ng mama niyang si Elena mula sa kusina. Para sa'yo! Parang kidlat siyang tumayo mula sa sahig. Halos matapilok pa siya sa pagmamadali. Nandito na po! Iniangat niya ang telepono. Hello? Makmak! Pamilyar na boses ni Mikmik ang bumungad sa kanya. Ahoy! Hindi niya napigilang mapangiti. Nandito na kami sa Cebu, sagot nito. Nakarating na kami. Kumusta? Mabilis niyang tanong. Okay ka lang ba? Oo, malaki rito. Ang daming ilaw, ang daming tao. Mas pogi ba ako kaysa sa mga tao dyan? Agad niyang tanong. Tumawa naman si Mikmik. Oo naman. Napangiti siya. Sabi ko na nga ba?
Sa kabilang linya, maririnig ang boses ni Tita Rosaline. "Makmak, kumusta ka na dyan?" "Ayos lang po, tita. Namimiss ko po kayo agad," sagot niya rito. "Kami rin. Parang namimiss ko na rin kayo agad." Halos araw-araw, tuwing may pagkakataon, tumatawag ang mag-ina mula sa Cebu. Minsan gabi, minsan umaga, minsan saglit lang, minsan mahaba, lalo na kapag si Mikmik na ang kausap niya. "Kumain ka na?" tanong ni Makmak. "Oo," sagot naman ni Mikmik. "Ano ulam nyo?" tanong niya ulit. "Lechon. Ang sarap nga ang daming lechon dito." Napangiti naman si Makmak. "Kain ka lang ng kain dyan, pero hinay-hinay sa lechon, nakakaputok daw ng batok yan eh." Tumawa naman si Mikmik. "Okay, hindi naman din kami araw-araw nakakalechon dito." Sa tuwing binababa niya ang telepono, pakiramdam niya ay buo pa rin ang mundo niya. Kahit magkalayo, kahit nasa Cebu at Maynila, sapat na rin ang boses ni Mikmik para hindi siya makaramdam ng lungkot. Isang araw, napansin niyang mas tahimik ang mama niya. Madalas itong nakaupo sa gilid ng kama habang hawak ang tiyan. "Mama," tanong niya isang gabi, "masakit po ba ang tiyan ninyo?" Napangiti si Elena at tinapik ang tabi ng kama. "Halika nga rito." Umupo siya sa tabi ng ina. Hinaplos nito ang kanyang buhok. "Makmak, magkakaroon ka ng kapatid." Nanlaki ang mga mata niya. "Ano po? Ibig sabihin, bago po mawala si Papa, nakabuo po kayo ng baby?" Tumango ang mama niya at napabuntong hininga. "Oo, nalulungkot nga ako. Hindi niya masisilayan ng papa mo. Tayo-tayo na lang ang magkakasama." Pinagmasdan niya ang kanyang ina. Matatag si Elena. Kahit nang mamatay ang papa ni Makmak, nakita niya itong nagluksa pero nagpatuloy pa rin sa buhay. Hindi kasi nito pwedeng pabayaan ang negosyo nila. Kapag nawala yon, wala silang pagkukunan. Kaya kahit na may mga gabing naririnig niyang umiiyak sa Elena, kinabukasan naman ay mukha na itong malakas na para bang okay na ulit ang lahat. Napangiti si Makmak at hinawakan ang tiyan ng kanyang mama. "Huwag ka pong mag-alala, mama. Kapag nandito naman po ako, tutulong po ako palagi. Poprotektahan ko po kayo. Aalagaan ko po ang kapatid ko ng mabuti." Naluhan naman si Elena. "Talaga? Gagawin mo yon?" Tumango siya at niyakap ang ina. Hindi siya sobrang sweet sa nanay niya. Subalit ngayong sila na lang, mas lalo niya itong pinahahalagahan bilang magulang. "Mikmik," bulalas niya sa telepono. "May sasabihin ako." "Ano?" tanong nito. "Magkaka-baby ng mama ko," sabi ni Makmak. "Magiging kuya na ako." "Talaga?" Tuwang-tuwang sagot ni Mikmik. "Congrats! Sayang wala kami dyan. Hindi ko makikita ang kapatid mo kapag lumabas na siya sa mundo." "Okay lang yan. Palagi naman kami magpapadala ng sulat at picture sa'yo. Kaya makikita mo pa rin ang kapatid ko. Magpadala rin kayo ng mga pictures ha. Damihan mo ang sayo." Nakangiting sabi ni Makmak. Sa mga lumipas na buwan, lumaki ang tiyan ng mama niya. Nakikita niyang nahihirapan ito pero kinakaya naman. Bukod doon, tinutulungan naman ito ng ibang tito at tita niya. Nakaalalay din palagi ang lolo at lola ni Makmak. Hanggang sa dumating ang kapatid niya. Isang maliit na batang babae na laging umiiyak. Gayunpaman, nagdala ng bagong saya sa kanilang mga buhay simula nang mamatay ang papa niya. Katulad ng pangako niya, hindi siya naging pasaway na anak at kapatid. Pakiramdam ni Makmak, kahit bata pa siya ay siya ang padre di pamilya sa bahay na yon. Siya lang ang lalaki kaya sa tingin niya, siya ang dapat magprotekta sa pamilya niya. Sa kabilang banda, sa bawat taon na lumilipas, si Mikmik pa rin ang nasa puso niya. Nang mag-high school si Makmak, mas tumangkad siya. Mas naging friendly at palangiti. Mas dumami ang gawain sa eskwela
at hindi na masyadong lumalabas para makipaglaro sa mga kaibigan. Kung mayroon man, basketball lang ang ginagawa niya. Mas gusto niya kasing nasa bahay lang at makipagtawanan palagi kay Mikmik. Yun nga lang, sa bawat panahon na lumilipas, hindi man magbago ang puso niya, hindi niya mapipigilan ang pagbabago ng ibang nasa paligid. "Makmak, ang gwapo mo na raw," biro ni Tita Rosaline minsan. "Talaga po?" tanong niya. "Magbabakasyon po sana kayo dito minsan ni Mikmik para makita niyo ako." Natawa si Rosaline. "Pasensya na, namimiss na namin kayo, kaya lang marami rin kasi talaga kaming pinagkakaabalahan dito." Maya-maya ay si Mikmik naman ang kausap niya. Kung ano-ano lang ang mga pinag-uusapan nila. Para kay Makmak ay sapat na yon. Nabubuo ang bawat araw niya kapag kausap ito. Gayunpaman, ang madalas na tawagan naging madalang na lang. Noong mag-second year high school na sila, alam niyang marami na ang nagbago. Kinuha niya ang telepono. "Hello tita, nandyan po ba si Mikmik? Medyo matagal-tagal ko na po kasi siyang hindi nakakausap. Hindi na rin po kasi siya ganong nagpapadala ng sulat. Ano pong ginagawa niya ngayon?" Wala siya rito. Madalas nakasama ang mga pinsan niya." Saad ni Tita Rosaline. Nakaramdam naman siya agad ng lungkot. "Ganun po ba? Sige po, kapag dumating, pasabi na lang po na tumawag ako. Salamat po at pasabi na rin po na namiss ko na siyang kausap." "Sige," saad ni Tita Rosaline. Maya-maya ay binigay niya na sa kanyang ina ang telepono. Kausap na nito si Tita Rosaline. Mabuti pa ang mga nanay nila, hindi napuputol ang ugnayan. Close pa rin at gustong kausapin ang isa't isa. Samantalang sila ni Mikmik, ramdam niyang nawawala na ito ng gana sa kanya. Iniisip ni Makmak na magbabago talaga ang lahat kasi lumalaki na sila. May nagiging bagong kaibigan, may nagiging kaibigan din si Mikmik doon. Gayunpaman, hindi niya pa rin maintindihan. Kailangan bang baliwalain siya at kalimutan na lang dahil lang may bagong mga tao na sa buhay nito? Napaungol si Makmak at sinapo ang ulo. "Mikmik, ayaw mo na ba sa akin? Akala ko, crush mo ako. Bakit ginaganito mo ako?" Tiningnan siya ng kanyang ina habang buhat ang kapatid niyang si Janine. "Anak, may problema ba?" Hindi siya ang tipo ng anak na nagsasabi ng nararamdaman. Pero sobrang bigat ng loob niya ng sandaling yon. "Mama, nakalimutan na po yata ako ni Mikmik. Ayaw niya na yata akong kausapin." Tumawa si Elena. "Talaga, ganyan ang iniisip mo? Pero hindi naman siguro nakalimutan. Siguro may mga ibang buhay na lang talaga kayo na hindi kasamang isa't isa. Huwag ka nang malungkot. Masaya naman siya ron. Ikaw, alam ko na marami ka pa rin namang kaibigan. Ganun talagang buhay, anak." Bakit po kayo ni Tita Rosaline? Kahit na malayo na kayo sa isa't isa, hindi pa rin kayo nagsasawang mag-update po." Sandaling natahimik ang nanay niya. Para bang malalim ang iniisip nito at may mga bagay na hindi masabi sa kanya. Kalaunan ay ngumiti rin ito. "Simula bata magkasama na kaming dalawa. Nito lang din naman kami nagkahiwalay. At matatanda na kami kaya mas kaya naming tanggapin na may kanya-kanya kaming buhay. Pero nung mga bata pa kami, marami rin kaming hindi pagkakaunawaan bago pa maging matatag ang pagkakaibigan namin." Ngumuso si Makmak at sinapo ang dibdib. "Mama, bakit ganito? Parang ang sakit ng puso ko." "Ha?" Nangilid ang mga luha niya. "Mama, ayoko nitong nararamdaman ko. Ang sakit. Iniisip ko pa rin na ipagpapalit ako ni Mikmik. Ang sakit-sakit, ma. Crush niya raw ako at crush ko rin siya." Tinawanan lang siya ng kanyang ina na para bang hindi siya nasasaktan. "Talaga? Crush niyo palang isa't isa. Anak, okay lang yan. Puppy love lang naman yan." Naiinis siyang tumingin sa nanay niya. "Mama, bakit ka tumatawa? Mama, hindi nakakatawa. Broken hearted po yata ako." Ngumuso siya nang tinawanan na naman siya ng inang si Elena. Akala yata nito, hindi siya totoong nasasaktan. O siguro, dahil para nga si iba, ganoon ang puppy love.
Mabilis maramdaman pero mabilis ding mawala at mapalitan. Hanggang sa umusad pa ang mga taon, hindi na niya nakausap pa si Mikmik. Nakita niya na lang sa Friendster, sa mga blog post nito ang mga picture. May kasamang iba, nagpapaligaw na at may boyfriend na. Mama, pinapayagan ni Tita Rosaline si Mikmik na magkaroon ng boyfriend. 14 pa lang yun ah. Medyo may inis niyang tanong. Tumingin naman ang kanyang ina sa kanya. Oo, nabanggit sa akin ni Rosaline. May disiplina naman daw si Mikmik. Sa bahay din nililigawan. Kapag may date, may chaperone din na pinsan kaya panatag siya. Kumunot ang noo ni Makmak. Po, dapat hindi ganyan. Ang bata-bata pa niya nagpapaligaw na. Kaya naman pala hindi na ako kinakausap. Nakahanap na ng iba rin sa Cebu. Tinawanan siyang muli ni Elena. Akala ko ba crush mo lang siya noong mga bata pa kayo? Bakit parang nagsiselos ka? Umismid naman siya kaagad. Ako magsiselos? Pakialam ko dyan kay Mikmik. Kung ayaw niya sa akin, di ayaw ko rin sa kanya. Magkalimutan na lang kami. Wala rin naman siya rito. Saka baka tama ka nga mama. Puppy love lang yun. Tsaka mabilis namang mawala. Pero sino bang niloloko ni Makmak? Nang gabing yon, pumasok siya sa kwarto niya at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang mga lumang larawan, mga sulat, at mga alaala nila ni Mikmik. Mga printed photos ni Mikmik. Nakasmile, may kasamang bagong kaibigan. May katabing lalaki sa isang larawan. Bulong niya. Kaya pala, ayaw mo na akong kausapin. Kaya pala tahimik na. Umiyak siya ng tahimik. Sinapo niya ang mga mata at pinunasan ang mga luha. Tinatawanan siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kung puppy love lang yon, bakit ganoon kasakit para sa kanya? Sa gabing yon, pinili niyang kalimutan ang unang tao na kanyang minahal. Tuluyan niya ng binitawan ng puppy love na sinasabi ng iba na makakalimutan niya rin pagtagal. Lumipas pa ang mga taon at kasabay ng paglipas ng panahon ay ang unti-unting pagbabago ni Makmak sa katawan, sa isip at higit sa lahat sa paraan ng pagtingin niya sa damdamin. Noong 4th year high school, mas matangkad na siya kaysa sa karamihan ng kaklase niya. Hindi na magulo ang buhok niya gaya noon. Natuto na siyang magsuklay ng maayos. May mga nagsasabi na gwapo raw siya. Hindi na niya pinagtatalunan yon, pero hindi rin niya ipinagmamalaki. Parang wala na lang. Isang hapon, nasa kantin sila ng barkada niya. Uy, Makmak, sabi ni Renz sabay siko sa tagiliran niya. Single ka pa rin? Napatingin siya sa kaibigan. Oo, grabe ka, singit ni Paulo. 4th year na tayo no, lahat may jowa na, ikaw na lang ang wala. Okay lang. Sagot niya sabay kagat sa tinapay. Wala namang kaso sa akin kung may girlfriend o wala. Hindi yun okay, sabi ni Renz. Parang ewan, sayang ka. Ang dami pa namang may gusto sa'yo. Napangiti siya ng pilit. Sayang saan? Sayang sa pagkakataon, sagot ni Paulo. Sa sobrang dami nagkakagusto sa'yo, mamimili ka na lang. Sandali siyang nag-isip. Hindi niya alam kung bakit wala siyang gana. Wala siyang maramdaman sa ibang babae. Siguro dahil hindi na siya naniniwala sa essence ng girlfriend o pakikipagrelasyon. Sa paligid niya may mga magkakahawak ang kamay. May mga nag-aaway pagkatapos magbabati. May mga umiiyak sa sulok ng hallway dahil iniwan ng jowa. At sa tuwing makakakita siya ng ganoon, may isang pangalan na kusang pumapasok sa isip niya. Walang iba kundi si Mikmik. Kung boyfriend ng boyfriend si Mikmik sa Cebu, kung kaya nitong palitan siya, bakit hindi rin siya? Kaya isang araw, nang kinausap siya ni Lara, binuksan niya na ang sarili sa posibilidad na magkaroon ng girlfriend. Maingay ito, nakadalawang boyfriend na at palaging nasa likod ng classroom. Marco! Tawag nito sa totoo niyang pangalan at halatang kinakabahan. Pwede ba kitang makausap? Tumango siya at matamis na ngumiti. Oo naman, ano ba yon? Ayaw nitong sa classroom sila mag-usap. Kaya naglakad pa sila papunta sa may hagdan.
Naglaro ang daliri ni Lara sa strap ng bag. May gusto lang sana akong itanong. Pwede ba tayong mag-date? Tahimik lang si Makmak. Tiningnan niya ang mukha ni Lara na may kaba at may munting pag-asa. Sa isip niya wala siyang maramdaman. Walang kilig, walang kaba at walang kahit ano. Pero naalala niya ang sinabi ni Renz. Naalala niya ang mga kaedad niya. Naalala niya si Mikmik. Sige, sabi niya sa huli. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Talaga? Sagot niya rito. Pwede. At ganoon lang nagsimula ang una niyang relasyon. Hindi siya masamang boyfriend, hindi rin siya mahusay. Nandyan lang siya. Kapag may kailangan si Lara, sumasagot siya. Kapag gusto nitong mag-usap, nakikinig siya. Kapag gusto nitong hawakan ang kamay niya, hinahayaan niya. Isang beses, nasa likod sila ng library. Makmak, sabi ni Lara sa kanya. Mahal mo ba ako? Natigilan siya. Hindi niya alam ang isasagot. Paano ba malalaman kapag mahal niya ng isang tao? Para kasi sa kanya, masyadong malalim ang damdamin na yon para maramdaman lang sa mga taong alam niyang magiging panandalian lang. Hindi ko alam. Sa wakas ay nasabi niya. Hindi ba parang masyado pa tayong bata para dyan? Medyo nag-iba ang mood ni Lara. Pero okay ka naman sa akin. Dagdag niya na parang kulang at parang may mali. Okay naman tayo, di ba? Tumango si Lara. Oo naman. At doon, unti-unti niyang natutunan ang isang bagay. Na pwedeng magsama ang dalawang tao nang hindi kailangang mahal ang isa't isa. Basta nagkakaintindihan. Sa pagdaan ng mga buwan, mas naging pamilyar siya sa ideya ng pakikipaglapit sa iba. Hindi emosyonal, kundi sa pisikal na paraan. Hindi siya natatakot. Hindi rin siya masaya. Parang neutral lang ang lahat ng nararamdaman niya sa mga bagay na kanyang ginagawa. Isang gabi, nag-away sila ni Lara. Pakiramdam ko parang wala ka lang palagi. Parang ako lang ang nag-i-effort na mag-work tong relationship natin. Parang hindi mo ko pinapapasok. Parang may wall ka na kahit kailan na hindi ko matitibag. Tahimik lang si Makmak. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Totoo naman nga kasi ang mga sinasabi ni Lara. Hindi niya ibinibigay lahat sa isang relasyon. Ang katawan ni Makmak all in palagi sa ugnayan. Pero ang isip at puso niya ay parang palaging sarado. May mahal ka na bang iba? Tanong ni Lara. Umiling siya rito. Wala, hindi ko lang talaga alam kung paano maging mabuting boyfriend, Lara. Masyado pa tayong bata para sa mga damdaming malalim na agad. Nakaka-pressure naman kasi ang mga gusto mo. Tumango si Lara pero halatang hindi kumbinsido. Kaya hindi nagtagal, naghiwalay na lang sila. Tahimik lang ang paghihiwalay nila na halos parang hindi na nga nalaman ng iba na naging sila. Pagdating sa college, dala ni Makmak ang natutunan niya sa high school. Na ang relasyon ay hindi kailangang puno ng damdamin para gumana. Isang gabi, kasama niyang mga kaklase sa isang inuman. Makmak, biro ni Jules. Bakit hindi ka nagkakajowa? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi naman kailangan. Tawa ni Jules. Seryoso ka? Praktika lang. Sagot niya rito pagkatapos ay uminom. Ayoko ng girlfriend. Masyadong demanding sa mga bagay-bagay. Hindi marunong makontento. Tama na yung hanggang kama lang. Kung malinaw, kung pareho namin gusto, edi hanggang doon lang talaga. Hindi na kailangan magkasakitan ng feelings. Saka may protection naman kapag ginagawa ko. Hindi pwedeng nagpapabaya tayo dito. May mga tumawa at may mga tumango. Sa isip niya, mas madali yun. Iniisip naman ng iba na masyado raw siyang nasaktan sa breakup nila ni Lara. Pero hindi alam ng mga ito na wala nga rin siyang kung anong espesyal na nararamdaman kay Lara noon. Hindi kailangang mahal, hindi kailangang girlfriend, basta nagkakaintindihan, okay na yon at magiging masaya na ang lahat. Pero hindi naman lahat ng babae ay gusto yon. May mga babaeng lalapit kay Makmak at sasabihin na game ang mga ito sa ganoong klase ng relasyon.
Pero pagkatapos ng dalawang pagkikita o nasundan pa, bigla na lang umaamin na gusto siya. Kaya kapag ganoon, hindi niya na pinatatagal. Lalayo na agad si Makmak. Isang beses, may babaeng nagtanong sa kanya ng diretso. 2 beses niya na itong nakasiping sa kama. Pero naghahangad siyang hindi sana ito naghahanap ng mas malalim na ugnayan. Bakit ba kasi ayaw mong makipagrelasyon? Wait, hindi rin ganyan ang intention ko. Pero curious lang ako. Bakit ayaw mo? Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Hindi komplikado. Ayoko rin makasakit at masaktan. Mas okay yung ganito. Natutugunan ng needs na hindi kailangan may involvement ng feelings. Matagal nang pinili ni Makmak ang isang paniniwala na ang damdamin ay optional, na ang paglapit ay pwedeng hiwalay sa pagmamahal at na mas ligtas ang hindi umasa. Sa kailaliman ng puso niya, may isang batang nananatiling tahimik na damdamin. Pero pinili ni Makmak na huwag nang lingunin yon. Hindi na dapat kailangan ng damdamin. Yon ang sinabi niya sa sarili. At sa paniniwalang yon, doon siya namuhay. Kahit may parte sa kanya na alam na hindi yon ang buong katotohanan. Gabi na nang umuwi si Makmak. Tahimik ang kalsada habang nakasakay siya sa kanyang motor. May bitbit siyang backpack, bahagyang gusot ang polo at may amoy pa ng pabango ng babaeng hindi niya na matandaan ang pangalan. Pagbukas pa lang niya ng pinto, may tumama sa mukha niya na walis tambo. Aray mama! Ikaw? Galit na sigaw ng nanay niyang si Elena. Hawak ang isa pang walis. Anong oras na? Mama, ano ba? Natatawang reklamo ni Makmak habang hawak ang balikat at mukhang natamaan. Walis agad. Pwede namang mag-usap. Mag-usap? Singhal ni Elena. Ilang beses na kitang kinakausap. Ilang beses na kitang sinabihan. Sumilip mula sa kwarto ang kapatid niyang si Janine. May hawak na stuffed toy, magulo ang buhok at matalim na nakatingin sa kanya. Kuya, babaero ka talaga? Sabat ng kapatid niya. Uy! Tawag ni Makmak. Bata ka pa. Bata, pero alam ko na marami kang girls. Sagot ni Janine at nagtaas kilay. Napabuntong hininga si Elena. Makmak, sumasakit ng ulo ko sa'yo. Akala mo ba hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo? Hindi porke nasa edad ka na ganyan ka na dapat. Kahit na nasa dorm ka kapag weekdays, marami pa rin nagre-report sa akin. Iba-iba raw ang dinedate mo, tapos sasabihin pa nilang hindi mo girlfriend. Sa isang taon, nakakalimang babae ka na agad. Ano ka ba? Nangungulekta ng girlfriend? Ma, natatawa niyang sagot habang inaalis ang sapatos. Lumapit siya kay Janine at tinakpan ang tenga nito. College na ako, normal lang yun. Saka may mas malala pa nga sa akin. Pangpaalis ko lang ng stress sa pag-aaral. Saka ayaw din naman nila ng commitment. Ganun lang yun, hanggang pisika lang. Game din naman ang mga babaeng nakakaugnayan ko. Normal? Tinaasan siya ng boses ng kanyang ina. Normal ba yung wala kang matinong girlfriend? Normal ba yung puro panandalian? Anak, hindi kita pinalaking ganyan. Paano kapag nagkaroon ka ng asawa? Ano mong bababae ka? Kawawang asawa at mga anak mo kapag nagkataon. Bahagyang natawa si Makmak. Advanced na naman mag-isip ang kanyang ina. Wala pa ngang isip niya roon. Kapag mga ganoong usapin, hindi niya pa masyadong iniisip. Para sa kanya, mas mahalaga kung ano ang present. Nag-e-enjoy siya kaya susulitin niya yon. Ayoko nga ng girlfriend. Diretsyong sagot ni Makmak, sabay upo sa sofa. Anong masama ron? Tumigil si Elena sa pagwawalis at hinarap siya. Makmak, paano ka mag-aasawa kung ganyan ka? Napangisi naman siya. Mama, nag-aaral pa ako. Kalmahan mo lang po. Wala pa tayo dyan. Saka ako naiisipin kapag nandyan na o kung nararamdaman kong gusto ko na. Kapag naging abogado ako, alam ko naman ang mga dapat kong gawin. So sino bang nagsabing mag-aasawa ako? Ha? Malakas na tanong ni Elena. Alam mo ikaw? Nasa'yo na sana ang lahat. Matalino, gwapo, kaso sira ulo ka lang. Kuya! Si Janine ang unang nakabawi. Grabe ka, paano kami? Gusto ko ng ate-in-law. Di maghintay ka.
Sagot niya sabay tawa. Wala pa nga kasi sa isip ko yan. Mga OA kayo. Kung hindi ka titigil sa pagiging babaero, seryosong sabi ni Janine, babalik sa'yo yan o kaya sa amin, karma namin ni Mama. Napatingin si Makmak sa kapatid niya. Natigil sandali bago ngumisi. Karma. Subukan ng lokohin ang magiging future asawa mo at lulumpuhin ko siya. Ayaw niya namang mangyari yon. Pero sa isip ni Makmak, bakit siya kakarmahin? Babaero lang naman siya, hindi manloloko. Lahat ng babaeng nakaugnayan niya, alam kung ano lang ang habol niya at kaya niya lang ibigay. Kung nasaktan at umasa ang mga ito, para sa kanya ay kasalanan na yon ng mga babae dahil umasa ang mga ito. Kahit na wala naman siyang ginagawa para paasahin ang mga ito. Hindi nakakatawa, mariing sabi ng kanyang ina. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Tumayo si Elena at naupo sa tapat niya. Anak, hindi habang buhay ay bata ka. Darating ang araw, hahanapin mo ang uuwian mo. Kaya ayusin mo yung buhay mo. Kasi baka itong mga desisyon mo sa buhay ngayon, maging dahilan pa para mahirapan kang makahanap ng maayos na relasyon kung kailan gusto mo na. Hindi ka naman ganito dati. Nakita ko sa mga notebook mo dati, palaging nasa notebook ang mga pangarap mong asawahin si Mikmik. Napailing siya at dinaan yun sa tawa. Wag na nating balikan yon. Saka ang bata ko pa nun. Parang ewan tong si Mama. Kahit na ang totoo, medyo nagiinit ang mga pisngi ni Makmak. Iniisip niya kung paano nito nalaman ang mga sulat niya noong bata. Pero sa bagay, iniyakan niya naman kasi sa harap nito ang puppy love niyang si Mikmik. Na hindi nito iniisip na totoong damdamin kasi nga mga bata pa lang sila noon ng anak ni Tita Rosaline. Alam mo ba, may boyfriend na si Mikmik, sabi ni Elena at para bang naghihintay ng reaksyon mula sa kanya. Parang may biglang humigpit sa dibdib niya. Pero ngumiti lang siya, hindi niya ipapakitang apektado siya. Baka sabihin pa ng nanay niya na masyado siyang petty o nahawak pa rin ng puppy love na yon ang puso niya hanggang ngayon. 2 years na raw, dagdag ni Elena. Mukhang seryosohan, mabait daw at may direksyon sa buhay, sabi ni Rosaline. Ngumiti siya rito pero hindi naman makatakas ang pait sa boses niya. Di maganda. Saka pakialam ko naman sa love life nun, Ma. Samantalang ikaw, dugtong ng kanyang ina. Nandito ka, puro babae. Puro laro na lang sa relasyon. Oo, at nasa college ka na. Pero umasa na ako na may girlfriend ka na maipapakilala rito. At least may makabanding man lang kami ng kapatid mo. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam niya ang init sa batok niya. Ang inis na umaakyat mula sa tiyan hanggang ulo. Ma, basta wag niyo na muna akong i-pressure. Huwag kayong mag-alala, magseseryoso naman ako, hindi lang ngayon. Hindi ko palang siguro nahanap ang babaeng katapat ko. Tumayo si Makmak at pumasok sa kwarto niya. Ayaw niya nang makinig kay Elena. Baka mamaya ay may masabi na naman ito tungkol kay Mikmik. Ayaw niya nang nakakarinig ng balita tungkol dito. Ang daming nahahalukay na damdaming matagal niya nang ibinaon. Sa dilim ng kwarto, umupo siya sa kama. Hawak ang cellphone. Tinatanggi niya man pero talagang hindi siya mapakali kapag nababanggit si Mikmik. Sa taong yon, uso ng Facebook. Hindi niya alam kung bakit pero kusa na lang gumalaw ang daliri niya. Noong nagkaroon siya ng account, isang pangalan lang naman ang hinanap niya. Si Amica Rodriguez. Lumabas agad ang profile nito. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Maganda si Mikmik. Mas maganda kaysa sa alaala niya. Mas mahaba na ang buhok. Mas kurbado na ang katawan. Malawak ang ngiti at halatang blooming. Dentistry student pala siya. Mahina niyang sabi. Bagay sa kanya. Nag-scroll pa si Makmak. May picture sa school, may picture kasama ang mga kaibigan at mga kaklase. May picture sa beach na nakasuot pa ng swimsuit. Napapikit siya at parang biglang sumakit ang ulo. Kung kasama mo ko, balot ka talaga sa akin. Pero mas lalong sumakit ang ulo niya sa nakitang sumunod na picture.
Parang puputok ang ugat niya sa ulo sa sobrang selos. Isang lalaki na nakaakbay kay Mikmik ang nakita niya. Buisit! Bulong niya. Pangit! Ito ang boyfriend niya ng 2 taon. Napakapangit. Wala rin palang taste hanggang ngayon. Nag-scroll pa siya sa mga pictures na naroon at habang tumatagal, umaasim ang mukha ni Makmak. Ang saya mo ah. Pinatay niyang cellphone at ibinato sa kama. Humiga siyang muli habang nakatitig sa kisame. Hindi niya inaamin pero malinaw namang apektado pa rin siya. Galit siya hindi kay Mikmik, hindi sa lalaki kundi sa sarili niya. Sa kabila ng lahat ng babae, ng mga walang pangakong gabi, ng paniniwalang hindi kailangan ang damdamin. Isang ngiti lang ni Mikmik, isang litrato lang kasamang boyfriend nito at wasak na ang depensa niya. Huwag lang talaga siyang uuwi rito. Magugulat talagang buhay mo sa akin, Mikmik. Subukan niyang umuwi. Baka maagaw ko pa. Bulong niya sa sarili. Pero kahit ano ang sabihin niya, kahit anong itanggi niya, alam niyang totoo. May parte sa kanya na hindi kailanman nakamove on. Hindi siya makamove on dahil simula bata pa lang, nakaset na yata sa utak niya na sila dapat ni Mikmik hanggang dulo. Hindi sila pwedeng maghiwalay dahil simula bata ay magkasama na sila. Pero ano bang aasahan niya sa isang puppy love na tinatawanan pa nga ng iba? At yon ang mas masakit tanggapin kaysa sa kahit na anong sermon ng nanay niya. 3rd year college na siya nang unti-unting magbago ang takbo ng mga araw ni Makmak. Pagod na siya sa puyat, sa deadlines at sa paulit-ulit na klase. Pagod sa walang katapusang usap na walang saysay. At kahit ayaw niyang aminin, pagod din siya sa sarili niyang paraan ng pagtakas. Sa pangbababae na hindi naman talaga pumupuno sa mga bagay na kulang sa kanya. Mas madalas na siyang nasa library kaysa sa bar. Mas madalas na siyang umuwi ng maaga kaysa magpalipas ng gabi sa kung kani-kaninong kondo. Hindi dahil bigla siyang naging mabait, kundi dahil mas mabigat na ang mga subject, mas seryoso na ang mga prof at mas malinaw na sa kanya na hindi pwedeng puro kalokohan. Pero may isang bagay na hindi nawala. Yon ang kakastok kay Mikmik. Hanep din tong babae na to. Pagkatapos akong kalimutan, hindi mo lang i-accept ang friend request ko. Parang hindi ako kababata ah. Kung maka-ignore sa akin, parang hindi nagsulat ng love letter at sinabing crush na ako. Mas bihira ng posts ni Mikmik ngayon. Wala ng litrato kasama ang lalaking dati halos laging nandoon. Wala ng sweet captions, wala ng nakatag na date night o anniversary. Napakunot ang noo ni Makmak. Nag-scroll siya pababa at pataas. Tiningnan niyang mga comments. Nag-delete siya ng photos kasamang boyfriend niya. Break na kaya sila? Napangisi siya kasi iniisip niya palang natutuwa na siya agad. Maya-maya ay bumaba na siya para kumain. Habang sumusubo, inaasar niya si Janine. Itinatago ang ulam nito, kaya inis na naman ang kapatid niya sa kanya. Tumawag nga pala si Rosaline kanina. Sabi ng nanay niya na parang wala lang. Nagkamustahan kami. Wala na raw sina Mikmik saka yung boyfriend nun. Hiwalay na raw. Matagal na. 1 segundo, 2. Pagkatapos ay malakas siyang tumawa. Mabuti nga sa kanya. Yan, boyfriend pa. Kuya, baliw ka na ba? Singhal ni Janine sa kanya. Sabi ni Mama, kababata mo si Ate Mikmik, di ba? Na-hurt ang puso niya. Kaya bakit mo pa tinatawanan? Napatingin sa kanya si Elena. Bakit ang saya mo? Wala lang. Sagot niya, pilit pinipigilan ng tawa pero halatang hindi niya kayang itago. Ewan, happy lang. Kasalanan niya rin naman yun. Ang aga kasing mag-boyfriend. Napailing si Elena. Ano ka ba? Para kang timang. Ikaw nga napakababaero mo. Hindi ka nagkakaroon ng steady girlfriend. Mas tatawanan pa kita, anak. Alam mo bang medyo nayayamot din sa'yo si Mikmik? Sinabi kong babaero ka at hindi ka masaway. Ma! Biglang bumagsak ang mood niya. Bakit mo naman sinabi yun? Natawa si Elena pagkatapos uminom. Aba, ano bang inaasahan mo na wala siyang alam tungkol sa'yo? Nagkwentuhan kami ni Rosaline.
Malamang nakukwento niya yun kay Mikmik. Saka naman kung makapag-react ka totoo namang babaero ka. Biglang namutla si Makmak. Ilang mura ang natanggap niya sa isip. Iniisip niyang alam nito na naging siraulo siya. Kaya ba hindi man lang nito ina-accept ang friend request niya? Mama naman bahagya siyang nagdabog. Tinawanan ulit siya ng kanyang ina na parang nananadya. Ano? Wala akong ginagawa sa'yo ha, tigilan mo ako. Hindi na niya manguya ng maayos ang kinakain. Pakiramdam niya, para siyang sinaksak patalikod. Hindi niya rin naman alam ang gusto niya. Pero may bahagi sa kanya na gusto niyang maging close ulit sila ni Mikmik. Kinagabihan, bumalik siya sa kwarto. Pabalik-balik siya, iniisip kung dapat niya bang i-message si Mikmik o hindi na. Subukan ko lang, bulong niya. Binuksan niya ang message icon. Hinanap niya ang pangalan ni Mikmik. Lumabas yon at active ito 2 hours ago. Huminga siya ng malalim at nag-type. Ay Mikmik, ako to si Makmak. Tinitigan niya ang screen. Nakita naman pero hindi nag-reply sa kanya. Naghintay siya ng 5 minuto, 10, kaso wala talaga. Okay, bulong niya. Baka busy lang. Kinabukasan, sinubukan niya ulit. Kumusta ka na? Tagal na rin. Sabi ng mama ko, babaero raw ako. Hindi yun totoo. Marami lang talagang nagkakagusto sa akin. Saka ilang taon na rin na wala. Wala na akong babae. Sinabunutan niya ang sarili. Bakit ba ako nag-i-explain? Wala naman tong pakialam sa akin. Pakialam ba ni Mikmik kung babaero ko? Tinatanggi ko pa na para bang hindi niya malalaman ang mga naging kalokohan ko. Ayoko na. Kaso wala pa ring reply. Kahit basahin, wala rin siyang nakita. Parang wala siyang ipinadala. Parang wala siya para kay Mikmik. Sa inis niya, nag-delete na lang siya ng app. Baka matrigger na naman siyang mag-message. Mukha siyang timang kapag nagkataon. Kaya sa mga lumipas na taon, sinubukan niya talagang mas lalong maging seryoso sa pag-aaral. Hindi na rin siya ng babae. Kung may lalapit man, nakikipagharutan siya pero sa huli, tatanggihan niya pa rin. Nawalan na rin kasi siya ng gana. Nang makagraduate naman, mas naging busy pa siya sa trabaho at tumulong na sa mga negosyo ng mama niya. Kaya wala na talaga siyang time para mangbabae. Anak, kung meron akong boyfriend, okay lang ba sa inyo ni Janine? Tanong sa kanya ni Elena isang araw. Napalingon sila ni Janine sa kanilang mama. Ngumiti siya nang makita ang kaba sa mukha nito. Okay lang mama, basta maayos ang lalaki. Kapag hindi, hiwalayin mo agad. Nagtataka nga ako bakit hindi ka naghanap agad. Ang kaba sa mukha ng kanyang ina, tuluyang nawala at napalitan ng tawa. Siyempre, iniisip ko kayo. Saka natatakot ako na baka pagbawalan ninyo ako. Umiling naman si Makmak. Bata pa lang ako nang mawala si Papa. May part sa akin na tanggap na baka magkaroon ka ng asawa ulit. Pero hindi mo naman ginawa kasi kinaya mong palakihin kami ni Janine ng ikaw lang. Pero habang tumatanda tayong lahat, naiisip pa rin kita Paano kapag may sarili na kaming pamilya ni Janine? Alam ko na iba rin ang may partner sa buhay. Naiintindihan kita sa part na yan, Mama. Meron na ba? Napangiti si Elena. Meron na. Nakilala ko ilang buwan nang nakalipas at mabait naman siya. Ipapakilala ko sa inyo kapag may oras. Niyakap niya ang kanyang ina. Mama, gusto naming maging masaya ka palagi. Sa dami ng mga bagay na pinagdaanan natin, deserve mo lahat ng pagmamahal sa mundo. Patuloy ang pag-usad ng panahon para sa kanila. Marami na ang nagbago. Gayunpaman, sa kabila ng pagbabago, ang puso ni Makmak talagang nakatali na lang yata sa iisang tao. Ang dami pang single dito sa reunion natin, saad ng kaibigan niya. Mamili ka na Okay naman ang buhay mo, hindi ka pa rin nag-aasawa. Sumimsim muna siya ng alak bago sumagot. Asawa agad? Wala pa nga akong girlfriend. Wala pa talaga. Ayoko madaliin. Saka mararamdaman ko naman yon kapag nakita ko na yung babaeng gusto kong asawahin. Maingay ang reunion nila sa mga sumunod na oras. Umiinom naman siya pero sobrang kaunti lang. Magmamaneho pa kasi pauwi si Makmak. Isa pa,
Sigaw ng kaklase niyang si Rodel habang taas-taas ang bote. Umiling siya pero ngumiti. Ikaw na, tama na ako. Last shot na yung kanina. Uy, himala! Tukso ng isa. Ikaw pa talagang tatanggi sa alak? Ay, tumanda na ako. Sagot niya, sabay tawa. May trabaho pa ako bukas, saka magmamaneho pa ako. Lumipas ang oras na parang saglit lang. Isa-isa nang nalalasing ang mga dati niyang kaklase. May umiiyak sa isang sulok, may nagsusuka sa tabi ng puno, at may nag-aaway dahil sa mga tampo noong high school pa. Napatingin si Makmak sa relo niya. 11:00 na ng gabi. Uwi na ako. Hinahanap na ako ni mama at ng kapatid ko. Sinabi ko hanggang 11 lang ako. Marami pang nangyari bago siya makauwi. Dahil siya ang walang tama, ang mga kailangang makauwi na malapit sa bahay nila ay nakisabay na sa kanya. Naging tagahatid tuloy siya ng iba na mga sobrang lasing. At isa na roon si Liza. Napalingon siya rito. Kita sa mukha nito ang pamumula ng pisngi at ang bigat ng talukap ng mata. Sa may kanto lang malapit sa bahay nila ang bahay nito. Alam mo ba? Natatawang sabi ni Liza. Matagal na talaga kitang gusto. Napabuntong hininga siya. Liza, lasing ka lang. Malapit na tayo sa bahay mo. Hindi. Mariing sagot nito. Nung high school pa. Ikaw ang lagi kong tinitingnan. Ikaw yung pinaka-pogi nun eh. Hanggang ngayon naman, ang pogi mo saka ang bango-bango. Bakit kasi ang playboy mo? Pero nagbabago ka na naman, di ba? Matanda ka na. Seryoso ka na sa buhay. Ayaw mo ba sa akin? Napabuntong hininga si Makmak. Pero hindi ito ang tamang oras para sa ganyang usapan. Maya-maya ay nakarating na sila sa tapat ng bahay nito. Bumaba siya at tinulungan itong makababa. Yun nga lang, talagang nagpapabigat si Liza. Nakakapit pa na parang unggoy. Hindi tuloy siya makalapit sa gate para makakatok. Bakit? Tanong nito na sobrang lapit ang bibig sa mukha niya. Sabi mo naghahanap ka ng aasawahin mo. May girlfriend ka ba? Wala, sagot niya. Pero hindi ibig sabihin. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang bumagsak si Liza sa kalsada. Kaya hirap na hirap siyang hilahin ito. Liza, nakakahiya, umayos ka nga. Nandiyan ang bahay niyo. May tao rito, nakikita ka. Papasok ka lang naman. Pilit na iminulat ng dalaga ang mga mata. Hala, makinig ka muna sa akin. Makmak, kung alam mo lang kung gaano kita hinahangaan. Liza, please. Bigla na lang siyang hinalikan nito. Nanlaki ang mata niya. Sinubukan niyang umatras pero nakakapit na si Liza sa kanyang leeg. Liza naman! Singhal niya sabay tulak dito. Tumigil ka na! Lasing ka na! Napatumba si Liza ng bahagya. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas na ang gate ng bahay. Liza! Bulalas ng isang babae. Anong ginagawa mo dyan? Sunod-sunod na lumabas ang mga kasama nito. Mga pinsan, kapatid, at ang nanay. Halika na rito! Sigaw ng nanay nito. Lasing na lasing ka na. Nakakahiya ka. Hindi ka man lang nagtira sa sarili mo. Mabilis na inayos ni Makmak ang sarili. Huminga siya ng malalim at umatras. Hinahatid ko lang po siya. Salamat, sagot ng babae, sabay hatak kay Liza papasok sa loob. Naiwan siyang mag-isa sa tabi ng sasakyan. Napakamot siya sa ulo. Aayusin pa lang niyang pagkakatayo nang mapalingon siya sa kanan. May ihawan sa tabi ng bahay. May ilaw, may usok at may amoy ng chicken inasal at inihaw na bangus. Pero may isang taong hindi niya inaasahang makikita. Mikmik? Laglag ang panga na bulalas niya. Nakatayo ito sa harap ng ihawan. May hawak na stick ng barbecue at nakasuot ng simpleng damit. Mas mahaba ang buhok nito at mas malinaw ang ganda. Muntik na siyang mapamura sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Sa isip niya, nakita ba niya? Nakita ba niyang hinalikan ako ng ibang babae? Mikmik! Mahina niyang tawag. Naglakad siya papalapit. Umiwas naman ito ng tingin na parang wala lang. Mas lalo siyang kinabahan at minura-mura ang sarili. Mikmik! Ulit niya ng mas malinaw. Ikaw pala. Akala ko kung sinong maganda. Ikaw lang pala.
Gusto niyang kurutin ang sarili. Napaka-corny niya sa parte na yon. Ngumiti ng matamis sa kanya si Mikmik at parang mas kinakabahan pa siya roon. Dito na ulit kami ni Mama for good. Dito ka rin kasi balak magtayo ng klinik. Kauwi lang namin. Bukas pa kami bibisita ni Mama sa inyo. Gabi na rin kasi dumaan lang ako para bumili ng ulam. Wala siyang masabi. Hindi niya alam kung saan titingin. Kumusta ka na? Tanong niya sa wakas. Okay naman. Sagot nito na para bang hindi na siya nito kinakausap sa mga nagdaang taon. Ikaw? Okay lang din. Pero ang totoo, maraming gustong itanong si Makmak. Bakit ito biglang nawala? Bakit bigla na lang siyang hindi kinausap? Pero nang makuha ni Mikmik ang mga biniling ulam at umalis sa harap niya, wala na lang din talaga siyang nasabi. Gusto niyang sabihin na ihahatid niya ito dahil magkatapat lang naman ang mga bahay nila. Subalit parang timang napasakay niya si Mikmik kung ilang hakbang na lang ay bahay na nila. Kaya nang makauwi, hindi siya makatulog. Sinong makakatulog kung ang babae na ang daming pinadama sa kanya sa wakas ay nakauwi na? Kinaumagahan, wala siyang ibang bukang bibig kundi sina Mikmik at Tita Rosaline. Mama, anong oras daw sila pupunta dito? Tanong niya at medyo naiinis na. Mama, hindi mo man lang sinabi sa akin. Natawa si Elena. Anak, hindi ko rin naman alam na uuwi sila. Nagulat lang din ako. Surprise nga raw. Saka mamaya pa silang hapon pupunta dito. Huwag kang OA. Hindi ba't papasok ka pa sa trabaho mo? Sabi mo, busy ka. Napaungol si Makmak. Ano? Pumunta sila rito kung kailan busy ako at may meeting ako mamaya sa mga kliyente ko. Mama, ngayon mo na sila papuntahin. Hindi ako pwedeng mag-resched ng mga meeting ko. Tawang-tawa si Janine sa kanya. Kuyang, bugnutin mo. Kung gusto mong makabanding, puntahan mo na kaya. Tapat lang ng bahay Pasukin mo na si Ate Mikmik. At ano? Baka biglang na lang akong sapakin nun. Pinaparamdam niya sa akin na hindi na kami close. Bad shot na nga ako kahapon. Ginulo niya ang kanyang buhok. Ito naman kasing si Liza, lasing na lasing. Hinalikan ako. Pagkatapos umamin na gusto ako. Sa labi pa. Kitang-kita ni Mikmik na tinuka ako ng ibang babae. Baka kung ano pang isipin nun. Mas lalong malakas na tumawa ang kapatid niya. Kuya, ano naman? Alam naman ni Ate Mikmik na babaero ka. Ano pa bang itatago mo? Nagbago na ako, giit ni Makmak. Nakita mo bang nang babae ako sa mga nagdaang taon? Wala na nga, hindi na nga. Kaya nag-aalala ako na baka kung anong isipin ni Mikmik. Baka akala niya kaming dalawa ni Liza. Sa mga nakalipas na araw, nakikita niya naman araw-araw si Mikmik. Nakakasalubong niya pa nga. Bumibisita din sa bahay nila kasama si Tita Rosaline. Pero talagang hindi siya makabuelo. Hindi niya alam kung kailan lalapit. Paano magsisimula at ano ang sasabihin. Ang alam niya lang na po-frustrate siya sa katotohanang hindi na sila ang mga dating batang nangako sa isa't isa. Ayoko na. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng ganito. Kung babagal-bagal ka na naman, mauunahan ka. Sabi niya sa sarili habang nakatulala sa kisame. At kapag naunahan ka, Makmak, hindi mo nakakayanin. Kasi alam mo kung bakit? Kasi malapit na ulit si Mikmik. Nandiyan na siya ulit. Hindi pwedeng babagal-bagal. Baka pagising mo, wala na yung chance na yan. Kaya kumilos ka. Napabalikwas si Makmak nang makita ang kapatid niyang si Janine sa may pinto. May suot na face mask at nakatutok pang flashlights ng cellphone. Tawa itong nang tawa nang makita ang reaksyon niya. Kuya, lap trip ka talaga? Kinakausap mo ng sarili mo? Tumatawang sabi ni Janine. Binato niya ito ng unan. Walang hiya ka, bisit. Umalis ka rito. Tinatakot mo ako. Nang makaalis na si Janine, muli siyang huminga ng maayos. Niyakap niya ang unan at tiningnan ang picture ni Mikmik. Ang dami kong gustong itanong sa'yo pero mas gusto kong kilalanin pa ngayong matanda na tayo. Kaysa itanong kung ano ang mga nangyari noon. Pero kailan ba aayon sa kanilang tadhana? Hindi ko alam na kaya mo akong traidorin ng ganito, Elena. Puno ng hinanakit na sabi ni Tita Rosaline. Natigilan siya sa pagbaba nang makita ang mga ito.
Nasa sala ang kanyang ina na si Janine, si Tita Rosaline at si Mikmik. Nagkatinginan sila ng dalaga pero agad din itong umiwas ng tingin. "Tinuring kitang kaibigan ko," umiiyak na sabi ni Tita Rosaline. "Bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Anong klase kang kaibigan?" Naluluha na rin si Elena. "I'm sorry, alam kong nagkamali ako. Wala akong ibang magiging dahilan doon. Pero ayoko na rin kasing itago lahat ng ito." Puno ng hinanakit ang mga mata ni Tita Rosaline. "Elena, ang tagal-tagal. Noong nabubuhay si Greg, sinabi ko sa'yo lahat ng saloobin ko. Lahat ng mga pagdududa ko na may babae si Greg. Tapos malalaman ko na ikaw naman palang babae niya noon? Tapos sasabihin mo sa akin na anak ninyo si Janine?" Nabitiwan ni Janine ang cellphone na hawak nito. "Mama, anong..." Maging si Makmak nagulat na rin sa revelasyong yon. Wala siyang kaalam-alam. Tiningnan niya si Elena na umiiyak at halatang nagsisisi. Hindi siya makapaniwala na may sikretong ganoon ang kanyang ina. Sobrang daming nangyari sa mga buhay nila. Pero sa gitna ng lahat ng yon, wala kahit isang nabanggit si Elena na naging kabit nito si Greg. Hindi nito sinabi na anak ni Greg si Janine. Lumuhod sa harap ni Tita Rosaline ang kanyang ina. "Patawarin mo ako. Mahalaga ka sa akin. Alam kong nagkasala ako sa inyong lahat, pati sa asawa ko. Hindi ko magawang aminin kasi ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Kahit alam ko sa sarili kong ako naman ang may kasalanan. Bala kong ibaon sa limot itong kasalanan ko sa inyo. Pero hindi ko pala kaya. Hindi ko kayang mawala dito sa mundo na hindi ko naamin ang pagkakasala ko sa iyo, Rosaline." "Mama," bahagyang lumapit si Makmak. "Tumayo ka dyan." Maaring nagkasala si Elena pero nanay niya pa rin ito. Matagal na ring nangyari ang lahat. "May taning na ang buhay ko," garal-galang boses na sabi ni Elena. "May sakit ako na tinatago ko sa inyong lahat. Mamamatay na ako at ayokong mamatay na hindi nasasabi ang totoo. Baka karma ko na to sa lahat ng ginawa kong masama." Matinding humagulgol si Janine at mabilis na niyakap si Elena. "Mama!" Hindi na rin niya napigilan ang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Parang ang hirap paniwalaan na mawawala na ang kanyang ina. Sa sobrang dami nitong isiniwalat, hindi na yun maproseso sa utak ni Makmak. Narinig niya ang paghikbi ni Tita Rosaline habang yakap si Mikmik. "Elena naman, anong kalukuhan to? Sinabi mo sa akin. Sana sinabi mo ang totoo. Pero sinabi mo rin na mawawala ka. Oo, at masakit ang ginawa mo pero sa tingin mo, hihilingin ko ba na mamatay ka? Ikaw na matalik kong kaibigan?" Wala silang ibang ginawa roon kundi mag-iyakan. Umuwi na muna sina Tita Rosaline at Mikmik dahil hindi na rin magawang kumalma ng ginang. Dahil na siguro sa matagal na yon at wala na ang kanilang mga ama. Parang mas madaling tanggapin at unawain ang mga kasalanang iyon. Dahil mapaglihim ang kanilang ina, pina-check up nila ito at doon nila nalaman na may malubha nga itong sakit. Na ang mga trip nito sa ospital pa lang tinutuluyan. Sinusubukang magpagaling ng tahimik. At ang pinakilala nitong boyfriend, hindi pala boyfriend kundi doktor na kaibigan nito na gumagamot dito. "Kuya, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Alam kong matagal na pero produkto ako ng kataksilan ni Mama at ng asawa ni Tita Rosaline." Malungkot na sabi ni Janine habang pareho nilang pinagmamasdan ang kanilang ina na natutulog. Lumapit siya sa kanyang kapatid at marahan itong niyakap. "Janine, kapatid kita at anak ka ni Mama. Iba man ang papa mo, hindi magbabago na kapatid kita." "Ibig sabihin, kapatid ko rin si Ate Mikmik? Matatanggap kaya niya ako bilang kapatid niya?" Tanong pa ni Janine. Hinalikan niya ito sa noo. "Hindi ko nakasama ng matagal si Mikmik pero alam kong mabuti ang puso niya. Lahat ng to magiging okay. Matatanggap ka rin niya bilang kapatid. Gustong-gusto nun magkaroon ng kapatid nung mga bata pa kami." Dahil ilang buwan na lang naman ang natitira kay Elena,
Sinulit nila ang bawat araw na kasama nila ito. Sinubukan nilang pasayahin ang kanilang ina. Ayaw nila ni Janine na mamroblema pa ito sa mga bagay-bagay. Hanggang sa isang araw, bumisita muli si Tita Rosaline. Nag-usap ang dalawa at nakita niyang muling nag-iyakan. Kahit hindi niya narinig, alam niyang nagkabati na muli ang dalawa. Ano ang nararamdaman mo ngayon sa lahat ng to? Tanong ni Makmak nang makita niya ito sa ilalim ng puno ng mangga. Lumingon naman si Mikmik sa kanya. Hindi ko alam. Pero alam mo yung parang sinugatan lang ako ng kaunti pero mabilis ding naghilom? Ganon din ang nararamdaman ng mommy ko. Madali siyang magpatawad kasi wala na naman si daddy. Madali pa rin sa kanya na kausapin ng mama mo kasi mas matagal niyang naging kasama kaysa sa daddy ko. Masaya siyang marinig yun. Batid niyang masasakit at mabigat ang mga nangyari. Pero nakuha pa rin agad na magpatawad ng mga ito. Pero sa gitna ng mga nangyayari, hindi niya pa rin makalimutan ang mga bagay-bagay sa kanila ni Mikmik. Mikmik, huminga siya ng malalim. Ano bang nangyari sa atin? Bahagya itong tumawa. Ha? Lumingon ulit siya rito kaya nagkatinginan sila. Bakit biglang hindi mo na lang ako kinausap nung mga bata pa tayo? Parang isang araw nagising na lang ako na hindi na ako parte ng buhay mo. Napangiti naman ang dalaga. Parte ka pa rin naman ng buhay ko. Laman ka ng kabataan ko, Makmak. Hindi ka mawawala. Pero syempre tumatanda na tayo nun. Marami na rin nakikilala. Yung puppy love na meron tayo nun, inasahan kong nag-fade na. Pero hindi sa akin. Sagot niya agad. Tinawanan na naman siya nito na parang isang malaking joke ang sinabi niya. Hindi sa'yo pero nagbago ka rin naman. Maraming dumang babae sa buhay mo. Naging babaero ka. Nanlaki ang mga mata niya. Para siyang sinampal sa kahihiyan. Ngayon, alam niyang tama ang kanyang ina dati. Ikakahiya niya ang mga kalokohan na ginawa niya noon. Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya, hindi tamang irason niya na nagbago siya dahil dito. Na naging babaero siya dahil bigla na lang itong nawala. Desisyon naman kasi yon ni Makmak. Hindi niya dapat sisihin si Mikmik kung noong mga panahong yon, hindi na lang talaga maiwasan ang mga pagbabago. Ang pagkakaroon nito ng mga boyfriend, ang pagkakaroon niya noon ng mga babae. Lahat ay bahagi ng mga pagbabago nila. Noong nausang Facebook, nag-chat ako sa'yo. Hindi ka nag-reply. Nakalimutan mo na ako nun. Ayaw mo kong maging kaibigan. Muling tumawa ang dalaga. Yun ba? Ang dami ko na kasing naririnig na kwento mula kay Tita Elena. Sa mga chat mo, feel ko nilalandi mo ko. Babaero ka, tayo kong magpaloko sa'yo. Hindi ko naman gagawin yun sa'yo. Depensa agad ni Makmak. Naglaylaw na rin ako nung panahon na yun. Naiinis ako, ewan ko. Nakikipagkompetensya ako sa'yo. Iniisip ko na kapag may boyfriend ka dapat may babae ako. Kapag mas marami akong babae, ibig sabihin, panalo ko. Umawang ang bibig ni Mikmik. Anong sabi mo? Bakas ang frustration sa mukha niya pero aaminin niya lang din ang lahat ng kanyang saloobin. Baka masyado lang talaga akong immature. Naiinis ako na malayo ka, na ang dali mong maghanap ng iba. Samantalang ako, para akong batang bilanggo. Yung puppy love na tinatawanan nyo lang, napalugo ko. Yumabong at parang naging totoong pag-ibig lang. Kasi bakit ako? Bakit ganito? Oo, babaero ko pero bakit pakiramdam ko kapag nakuha na kita, yun na yung finish line. Kapag minahal mo na ako, ikaw ng endgame ko kasi malabo nang lumingon pa ako sa iba. Napakurap ang dalaga at hindi nakapagsalita. Nakita niyang namumula ito. Medyo nagiging awkward na nga ang pagtawa. Mga bata pa tayo nun, Makmak. Mga bata pa tayo pero alam ko na simula pa lang na hanggang dulo, ikaw pa rin ang nakikita kong kasama ko. Nakakatawa kasi mga bata pa lang tayo. Pero alam ko sa sarili ko na ikaw ang simula ko. Kaya inaasahan ko na ikaw hanggang wakas. Umiwas ng tingin si Mikmik at tipid na napangiti. Para sa babaerong katulad mo, masyado kang hopeless romantic. Umismid naman siya. At para sa katulad mong gusto ng serious relationship, masyado kang mapanakit. Natawa naman si Mikmik. Oy, hindi Malay ko na ganyan na pala kalalim ang nararamdaman mo.
Baka mamaya, niloloko mo lang ako. Nang bumalik ako rito, may kahalikan ka pa naman. Nanlamig bigla si Makmak. Hindi ko girlfriend si Liza. Lasing siya at galing kami sa high school reunion. Ako na nga ang naghatid. Siya ang huling hinatid ko kasi puro mga lasing na. Ako lang yung walang tama. Nagulat na lang din ako na hinalikan niya ako. Pero para sa akin, wala lang yun. So, ano nang balak mo ngayon? Yan sa nararamdaman mo para sa akin. Biglang tanong ni Mikmik. Siya naman ngayon ang namula. Manliligaw ako tapos kapag sinagot mo, aasawahin na agad kita. Napahalakhak ito. Ang OA mo? Ayaw mong mag-boyfriend-girlfriend muna? Matanda na tayo, Mikmik. Sure na sure akong para tayo sa isa't isa. Saka asawa na agad para kapag may away tayo, mahirapan kang hiwalayan ako. Tapos anak agad para kapag may toyo ka at nag-aaway, mapipilitan kang hinaan ng boses mo. Malakas na tumawa si Mikmik. Hindi na maalis ang ngiti sa mga labi ni Makmak. Hindi pa nga siya nagsisimulang manligaw. Hindi pa siya sinasagot. Pero sa tawa lang ng dalaga, pakiramdam niya ay nakauwi na siya sa kanyang totoong tahanan. Simula ng araw na yon, sobrang puspusan ang panliligaw niya rito. Halos i-announce niya na sa lahat na nanliligaw siya para wala nang magtangka. Para wala na ring magtangkang lumandi sa kanya. Hindi naman pinatagal ni Mikmik ang panliligaw niya. Ilang buwan lang ang lumipas, sinagot siya ng dalaga. At dahil gusto niyang nasa kasal niya ang ina, nag-asikaso na agad sila para sa kasal. Mukhang pareho rin naman sila ng iniisip ni Mikmik. Kaya wala itong tutol at pinapadama sa kanya na sigurado na rin ito sa pagpapakasal. Anak, masaya ako na makita kang kinasal kay Mikmik. Alam mo, mapapanatag ako kasi alam kong kinasal ka sa mabuting babae. Nanghihinang sabi ng kanyang ina. Naluhan naman siya at hinalikan ng kamay nito. Mama, kayo naman din ang dahilan kung bakit kaya ko magmahal at mahalin ng ganito. Tumingin si Elena kay Tita Rosaline na ngayon ay balain na nito. Balain na rin kita sa wakas. Dati pinag-uusapan lang natin na sana'y magkatuluyan ng mga anak natin. Kaya nga, pinunasan ni Tita Rosaline ang mga luha. Magpalakas ka pa. Sabi mo gusto mong manood ng pelikula ni na Marvin at Julina. Nang gabing yon, hinanda nila sa may bakuran ang projector. Nagtulong silang mag-asawa, pati na rin si Janine. Gusto kasi ni Elena na parang sinihan ng vibes. Mahina na ito kaya yun na lang ang ginawa nila. Nang matapos ang setup, binuhat ni Makmak ang kanyang ina. Naupo sa tabi nito si Tita Rosaline at nanonood na ang dalawa. Naririnig niya ang mga tawa at ingay ng dalawa kaya hinayaan niya muna. Mahal, ungot niya sa kanyang asawa at niyakap ito. Si Mama, ang hina na niya. Hinaplos ni Mikmik ang likod niya. Ang mahalaga na pasenyo siya. Nandito tayong mga tao na mahal niya. Nang bumalik sa bakuran, tuloy-tuloy pa rin ang movie. Pero tuloy-tuloy na lang na tumulo ang mga luha ni Makmak. Nakita niyang umiiyak ng sobra si Tita Rosaline at Janine habang nasa tabi ng wala ng buhay na si Elena. Wala na si Mama. Garalgal niyang bulong. Mahigpit siyang niyakap ni Mikmik. Hayaan na natin siyang magpahinga mahal. Sama-sama sila nang inilibing si Elena. May mga hindi man magandang nangyari. Marami pa ring masasayang alaala na mas matimbang kaysa sa lahat ng pagkakamali. At ngayong nasa tabi niya ang mga taong mahal, alam ni Makmak na may rason para rin magpatuloy sa buhay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kapag hindi natin hinarap ang sakit, hahanap tayo ng maling paraan para takasan ang lahat ng yon. At magiging ugaling kalaunan ay sisira sa ating mga sarili. Muli, ako po si Skyler Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.